to you on this day. With faith we kneel down to pray. Wash us from our guilt and free us from our sins. Teach us to love you, O Lord. We open our hearts and we praise you, Lord. By your cross you saved the world. Forgive us our sins, have mercy on us. Teach us to love you, O Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At subayin niyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Magsimula noong 4 na siglo or 4th century, ang mga sinaunang Kristiyano ay pinagdiriwang na ang kapistahan na ito. Mahalaga ang upuan, pero mas mahalaga yung taong nakaupo. Bakit siya pinaupo at sinong nagpaupo sa kanya? Sinong nakaupo? Si San Pedro Apostol. Dito, tinayo ang ating inang simbahan. Siyang nagtuloy sa misyon ng ating Panginoon ng pagpapalaganap ng mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Para saan ang upuan? Ito ay para sa pagkakaisa nating lahat ng mga nananampalataya kay Jesus. Kaya kahit saan kang pumunta na simbahan, kahit na hindi mo naiintindihan ang lengguwahe, tayo ay nakakasunod sa misa dahil iisa ang ating pananampalataya, isa ang ating sinusundan. Ang upuan ay simbolo ng pagkakaisa, ang upuan ay simbolo din ng paglilingkod. At sinong nagpaupo? Sinong nagbigay ng kapangyarihan sa Kanya kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo? Kung kayo po ay pupunta sa Roma, isa sa mga pinakasikat na estatwa ay ang larawan ni San Pedro doon sa kanyang upuan o trono. At mapapansin niyo po, yung kanyang paa ay halos mapupud na. Bakit halos maubos na yung kanyang paa? Dahil sa kakahapi, sa kakahalik sa mga tao. Ang paghalik ay isang simbolo ng pagmamahal at pagbibigay ng respeto. Binibigyan natin ng galang si San Pedro dahil alam natin ang pagbibigay galang natin sa kanya ay pagbibigay din ng galang, pagmamahal at respeto sa Diyos. Tayong lahat ay magsama-sama, manalangin, magpuri sa banal na misa para sa ating pananampalataya. Mas lumalim pa ang ating pagpapakabuti, pagpapakabanal at paglapit sa Diyos. Sa mga panahon na tayo ay nagkawatak-watak, nagkakahiwalay-hiwalay, dahil sa kasalanan, hilingin natin muli sa Diyos ang Kanyang awa para tayo muli ay maging karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinapakiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ang anumang mabigat na pagsubok. Kami naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Hesukristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhid kong alagaan nyo ang kawang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan nyo ito ng maluwang sa loob. Hindi napipilitan lamang sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan nyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng iyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Ang pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginooy, Diyos, hindi ako magdaraob. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng inyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako niyang binitawan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyong tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanya maalagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tinanong niya sa kanila, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kung hindi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan.
ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, at ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipapahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Pinagdarasal ko po na kayo ay nasa mabuti pa ring kalagayan. Mga kapatid, ito po yung gusto kong tandaan nyo, na ang bawat kandado ay may susi. If there is a lock, it is sure to have a key. Amen? Pagkalaki-laki man ng pinto, pagkabigat-bigat man nito, pag ito ay kandado, ito ay sarado, hanapin mo lang ang susi. Maliit man ang susi, pag ginamit mo ito, mabubuksan mo ang malaki at mabigat na pintuan. Amen? Anong ibig sabihin? Pagkalaki-laki man ng iyong problema, pagkabigat-bigat man ng iyong suliranin, may sagot yan, may solusyon yan. Kailangan mo lang hanapin. Amen? Huwag mong sasabihin na walang sagot, walang solusyon, na ayaw mo na, suko ka na. Talagang pag umayaw ka, sumuko ka, huminto ka, hindi mo hinanap ang susi, ang solusyon, hindi magbubukas ang iyong problema. Sa mabuting balita, narinig po natin na binigyan ng susi ng Diyos si San Pedro. At ang susi na ito ang magbubukas sa langit para po tayo ay makapasok. Sabi ng ating Panginoon, anuman ang ipahintulot ni San Pedro dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Anuman ang hindi niya ipapahintulot dito sa mundo, hindi rin mangyayari, ipapahintulot sa langit. Kung ang langit ay may susi, pwedeng magbukas. Yan pa kayang problema mo, suliranin mo? Walang susi yan? Meron. Sigurado. Meron. So kung may binigay na susi o sagot o solusyon ang Diyos, pati din sa iyong kinakaharapan na pagsubok, may susi, may solusyon, may sagot yan. Amen? Paano nga kung walang susi at solusyon? Ano po ang gagawin natin? Remember this, understand this. If a problem does not have a solution, then it is a situation. Kung sa tingin mo, ang problema mo walang sagot, minsan hindi naman kailangan sagutin yan. Anong kailangan mong gawin? Kailangan mo lang danasin. Kailangan mo lang pagdaanan. Yan po sigurado ang tanong. How do you deal with a problematic situation that does not have any solution? 4 things that we can do when you are in a problematic and impossible situation. 1, you need to learn more. Secondly, you need to ask for help. Third, you need to accept the problem. And fourth, you need to leave the problem. Halimbawa po, pag ang isang bata, meron po siyang assignment. Di ba yung mga bata po ngayon, tignan niyo yung assignment nila, napakahirap. Hindi na po pang bata, pang college na. Makikita mo, isang math problem. Anong kailangan mong gawin pag naghahanap ka ng solusyon? Number 1, pag-aralan mong mabuti yung tanong, yung problem. Pag-aralan mong mabuti kung ano yung tinatanong. Pangalawa, kung hindi mo kayang sagutin, magpatulong ka, magtanong ka. Di po ba? Pangatlo, tanggapin mo na mahirap at hindi mo kaya. Wala naman po masama na aminin mo hindi ko masagot. Kaya nga nag-aaral ka eh. Di po ba? Pero pang-apat, kung hindi mo masagot, huwag mong sasagutin. Ibig sabihin, hindi para sa'yo yan. Minsan merong mga problema sa ating buhay na dumarating, kala natin sa atin, pero hindi talaga para sa atin. Isang halimbawa pa, kung may problema ka sa asawa mo, anong kailangan mong gawin? Number 1, pag-aralan mo, pag-usapan niyo, ano ba naging problema? Napakarami kasi agad dinadaan sa lungkot, sa depression, umiiyak na lang, okay lang po ang umiyak. Pero pagkatapos mo ng humagulgol, ilabas lahat ng iyong lungkot, mag-isip ka, ano kaya ang magagawa mo para masolusyonan niyo yung problema niyo mag-asawa? Umupo kayo, mag-usap kayong dalawa mag-asawa. Ano ang magagawa niyong dalawa
para matapos nyo itong inyong hidwaan, itong inyong away. Pero pangalawa, kung talagang ayaw niya, matigas ang ulo, matigas ang puso ng asawa mo, and then magpatulong ka sa Diyos. Meron talagang mga problema na binibigay ang Diyos sa atin na napaka-imposible na hindi natin kaya. Para saan? Tinuturuan lang tayo ng Diyos na kumapit sa Kanya, maniwala sa Kanya, manalig sa Kanya. Sabi po ni San Pedro, cast all of your anxieties on Him. Huwag mong hahayaan na manatili ang problema mo sa isip at puso mo. Bibigat lang ang iyong buhay. Pero pangatlo, tanggapin natin na hindi natin mababago ang ating sitwasyon. We have to accept sometimes that we can do nothing. And that is perfectly normal. Wala pong masama doon. Kung pipilitin mo, baka lalong magkaroon ng problema. Hindi po ba? Kung minsan nasisira ang iyong sasakyan, kahit na anong gawin mo, dala mo na sa kasa, sa mekaniko, wala kang magagawa. Bakit? Nasira pala yung isang pyesa. Kailangan mo lang hintayin. Nag-order pa lang ng pyesa sa ibang bansa. Wala kang makikita dito sa Pilipinas. Minsan ganyan na nangyayari sa atin. Walang mabilisan, walang madalian na sagot at solusyon. Kailangan ka lang maghintay. Pero darating din ang panahon na magkakaroon ng kasagutan at kaayusan ang iyong problema. Pero pang-apat, pag talagang wala ka nang magawa, hayaan mo na. Ibig sabihin, hindi ikaw ang makakapagbigay ng solusyon dyan. Hindi naman ikaw ang makakapagbago sa iyong asawa. Kung hindi ang Diyos, baka yan ang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan din po natin tanggapin minsan sa buhay. May dahilan ang Diyos. Bakit meron siyang sinasara sa ating buhay? Understand that. There is a reason why God closes doors in our life. Ano ang dahilan? Para hindi tayo mapasama. Bakit sarado yung gate? Ayaw buksan? Baka merong mabangis na aso dyan. Pag binuksan, kagating ka. Di po ba? Bakit sarado yung isang pintuan na yon? May mapanganib na kemikal o basura na baka pag binuksan mo, malanghap mo, magkasakit ka. Di po ba? So, if you keep on trying to open this door in your life, and it does not move, it does not budge, you respect that. You accept that and believe there is a good reason for that. Dahil kung panahon na dapat nang buksan, ibibigay din ng Diyos sa iyo ang susi. Di po ba? Yung para sa iyo, ibibigay ng Diyos. Yung nakakabuti sa iyo, maghintay ka. Iaalay ng Diyos sa iyo diretso. Ilalapit ng Diyos sa iyo. Kung talagang ang isang bagay ay para sa iyo, ang Diyos pa mismo ang magbubukas niyan para sa iyo. Amen? Meron po akong kakilala. Ang tagal-tagal na po nag-a-apply sa ibang bansa. Ang tagal-tagal na po na naghihintay ng visa. Hindi maibigay-bigay sa kanya. Nagdadasal naman po, nananalangin, nagsasakripisyo na nga. Pero bakit parang hindi po sinasagot yung kanyang dasal at dalangin na makapunta sa ibang bansa para makapagtrabaho, makatulong sa kanyang pamilya? Na-frustrate na, nadi-disappoint na po. At minsan, nawawala na ng pag-asa. Meron palang dahilan. Bakit hindi pa binubuksan ng Diyos yung opportunity na yon? Kasi nung minsan, nagkasakit yung nanay niya. At nung nagkasakit yung kanyang ina, buti na lang nandun siya. Siya yung alisto. Agad-agad na idala sa hospital. Kung wala siya, sana natigok na yung kanyang ina. Nung nagkasakit yung ina niya, yung mga ibang kapatid niya umiiyak na, tinanggap na, mamamatay na. Pero dahil siya alisto, malakas ang loob, agad-agad, nurse aid, agad-agad, dinala sa hospital. Yun pala yung dahilan. Bakit hindi pa binuksan ng Diyos yung kanyang hiling at dalangin? Kasi kailangan muna niyang manatili doon sa kanilang bahay, doon sa kanyang pamilya. Kailangan pa siya ng kanyang ina. Mga kapatid, magtiwala tayo palagi sa Diyos na sa tamang panahon, ibibigay niya ang susi para mabuksan ang oportunidad at matanggap mo ang grasya na kailangan mo. So remember, there is a key always to your problems. When there is no key, it is for a good reason. It is for your best interest. Kaya wag po kayong magpakulong sa inyong mga problema. Magtiwala po kayo. Umasa kayo. Maniwala kayo palagi sa Diyos. Palayain niyo ang inyong sarili diyan sa inyong mga
problema at suliranin na nagpapabigat sa inyong mga kaisipan at kalooban. Magandang itanong, ano ang saradong problema mo? Sarado ba ang pag-iisip ng asawa mo? Sarado ba ang puso ng mga tao sa iyo? Ayaw kang pautangin, lumalapit ka sa kanila, nagpapatulong ka. Sarado ba ang damdamin ng biyanan mo? Sinusungitan ka. Sarado ba ang kalooban ng anak mo? Nagre-rebelde, ayaw kang kausapin. Sarado ba ang mga oportunidad sa iyo? Naghihirap ka. Sarado ba ang iyong pangangatawan? Hindi nagre-respond sa mga gamot, sa treatment, hindi ka gumagaling. Mga kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil si Jesus na ang nagsabi kay San Pedro, anuman ang ipapahintulot mo dito sa mundo, ipapahintulot sa langit. So lumapit tayo sa banal na santong ito, manalangin tayo, mag-request tayo, sabihin natin, San Pedro, tulungan mo naman ako. Naway mabuksan ang mga saradong bagay na ito sa aking buhay na nagbibigay sa akin ng kalungkutan at bigat ng kalooban. At ano ang susi? Mabuksan ang ating buhay sa grasya at biyaya ng Diyos? Si Jesus. Siya ang susi sa ating mga problema. Kaya nga po, tignan nyo ang krus. Ito po ay korteng susi. Di po ba? Jesus is the key to our problems. Jesus is the answer to our challenges in life. Ang susi ng langit ay ang krus ni Jesus. Ang susi sa ating mga problema ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kung nalulungkot ka, si Jesus ang iyong saya. Kung nalilito ka, si Jesus ang iyong gabay. Kung naguguluhan ka sa iyong kaisipan, si Jesus ang iyong kapayapaan. Kung ikaw ay nahihirapan, si Jesus ang iyong ginhawa. Kung ikaw man ay nagkasala, si Jesus ang magpapatawad sa iyo. Kung ikaw ay naghihirap ngayon, si Jesus ang iyong tagapagbigay. Kung ikaw ay may sakit, si Jesus ang iyong kagalingan. Ang Panginoon ang tagahilom. Bago ka maghanap ng sagot sa iyong problema, tandaan niyo po, Jesus is always our answer because Jesus is our key. Jesus can unlock graces and blessing for you to save you from your problems and to protect you from the evil of this world. Kaya nga po tayo ay magdasal, manalangin sa banal na misang ito. Tayo ay magpakumbaba sa Diyos. Pag napaka-imposible na ng iyong problema, una, itanong mo, ano ba ang tinuturo ng Diyos sa akin dito? Pangalawa, tayo ay magpatulong sa Diyos. Pangatlo, tayo'y maghintay. Tanggapin, yakapin ang imposibleng problema. Pang-apat, magtiwala tayo sa Diyos. May maganda siyang dahilan. Kung hindi pa niya binubuksan ang mga bagay-bagay na nakasara sa ating buhay, magtiwala ka, magbubukas din ang mga hinihintay mong saradong bagay sa iyong buhay sa tamang panahon. Ay kabubuti mo. Amen. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo. Nananalangin kami bilang mga pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahilili ni San Pedro. Ating tugon at dasal, dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay na kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin, upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw, na siyang hantungan sa pananampalatayang tinuturo niya sa amin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinataas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ay tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan ng iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinapala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana,
sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon, ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, palagi niyong tandaan na walang problema ang walang solusyon. Kung meron man nakasara sa inyong buhay, may susi yan. Kung hindi pa nagbubukas ang isang bagay na gusto mong mabuksan, kung wala pang sagot ang isang problema na gusto mong magkaroon ng kasagutan, isang ibig sabihin lang yan, hindi pa nakapanahon. At ikaw ay binibigyan lang ng proteksyon ng Diyos. Hindi pa para sa iyo ang pagbubukas ng isang oportunidad o isang grasya o isang blessing. At kahit na anong gawin mo, kung talagang ayaw magbukas, anong ibig sabihin? Baka hindi yan pintuan.
baka yan ay pader. Pag naglagay ng pader ang Diyos sa iyong buhay, nung ibig sabihin, ito ay isang redirection, isang paggabay ng Diyos. Ayaw kanyang patuluyin. Ikaw ay pinapalipat lang ng daan ng Diyos dahil meron pang mas magandang destinasyon, may mas magandang grasya at pagpapala na hinanda ang Diyos para sa iyo. Mga kapatid, huwag tayong mapaghihinaan ng loob. Tayo ay magdasal, magpatulong. Nandiyan ang mga santo, si San Pedro. At tandaan natin, ang pinakasusi ng ating buhay, papunta din sa langit, ay si Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay pagpalain ng Diyos, may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.